ang makakausap po natin tungkol dyan, at tungkol na rin doon sa issue sa budget ng Office of the Vice President, si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Siya po ay naging chairman ng Senate Committee on Foreign Relations at naging Senate President at abogado syempre. At doon po banggitin ko na muna, nasa atin ng linya si Senator Pimentel. Doon sa second part naman ating programa, pag-usapan natin yung tungkol sa POGO, yung paghahanap kay dating Mayor Alice Guo at yung pong pagmomonitor ng Presidential Anti-Organized Crime Commission doon sa mga POGO na supposedly, utos ng presidente, pasarhan na lahat ng mga legal na POGO. Illegal, talagang dapat sarahan yung mga illegal na POGO, sarhan na by the end of the year. Abay na monitor kaya kung nagigirilla operations na yung mga maapektuhan ng pagpapasara doon po sa mga legal na POGO. Ang makakausap natin dyan, tungkol dyan, ay si Undersecretary Gilbert Cruz. Ayan, pwede daw natin siyang tawagan mamaya. So meantime mga kaibigan, mga kapuso, umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa Bantay Balita sa Kongreso tungkol sa West Philippine Sea at tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Pabatiin na natin ang leader po ng Minority Bloc sa Senado, si Senator Coco Pimentel. Good morning po sa inyo, Senator. Magandang umaga, may buntag na imbag na bigat, Nimfa, at sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayong araw. Yan, good morning, sir. Sir, tungkol po doon sa, una muna sir, siguro hinga namin kayo ng reaksyon dito. May panibagong ramming incident na tinatawag sa Skoda Shoal, yung barko po ng Philippine Coast Guard without any provocation, sabi po nila, binangga ng barko ng China. Ano ho ang inyong tugon dito at paano ba dapat mag-react na naman ang ating pamahalaan sa ganitong insidente, sir? Well, of course, number one, diplomatic means pa rin. So, wag tayong magsawa dun sa mga diplomatic protest. So, tuloy pa rin yun kasi may mga implication yan sa international law. Pagka hindi ka nagpa-file, parang pumapayag ka eh. Opo. And then number two, syempre stand your ground tayo. Ang interpretation kasi, ang position kasi natin exclusive economic zone natin yan. May karapatan yung ating barko na nandun. We have the right to patrol, we have the right to monitor, stand your ground tayo. Okay. Ang pangatlo, ito lang yung tanong ko talaga kasi dito tayo nagkakamali sa decision natin Mas malapit yung mga pinapatrol natin at na katubigan ay mas malapit sa mainland Philippines yan kaysa sa mainland China. Kaya nga ang claim natin, EEZ yan Ito yata mga insidente, mga 100 kilometers away lang yan bakit outnumbered tayo? Bakit mas marami ang Chinese vessel kaysa sa single Philippine vessel? Kaya kung makikita mo, ang claim natin na mas malapit sa atin yan, therefore dapat mas madali sa atin na magpadala tayo ng ating mga barko dyan sa lugar na yan. Kasi nga, mas malapit sa atin Sa kanila, 500 kilometers away. Sa atin, 100 kilometers away. So ito yung report ng Coast Guard. Ang pumalibot daw po doon sa BRP Teresa Magmanua habang nasa Skoda Shoal ay 5 Chinese maritime vessel, Chinese militia vessels, 3 China Coast Guard vessels at 2 Chinese Navy. Yung atin ay kaisa-isa. Correct. Yeah, that's it. Sa katubigan na closer to home, tayo ay outnumbered ng Chinese na 500 kilometers away from their homeland. Kasi kakaunti po yata yung barko natin, sir. Yan ang malinga natin. Tapos ang ating mga investment, tayo po'y bumili ng 18 billion pesos na mga missile. Diyan natin binubuhos ang pera natin sa missile. Akala mo naman, gagamitin natin yung missile natin, 10 missile lang yan, ititira ba natin yung isa? Paano yung return fire sa atin, hindi mo na matitira yung siyam? Kung yung 18 billion pesos ay ibinuhos na lang sa surface vessels, hindi ba, di mas mapapanindigan natin na mas malapit sa lupain namin yung tubig na yan kasi 10 rin ang aming barko na nandyan. Tapos nalulungkot ako na ang mga future pinaplano pa natin ay submarine. Anong gagawin natin sa submarine? Para daw makita natin sa ilalim kung may submarine din ng mga Chinese.
wag na tayong makialam sa submarine sa ilalim, dito tayo sa surface ang labanan. Aha. O, Actually nga sir, may ganyan. balak din pong bumili daw na yung mid-range capability missile kasi nung isang araw. Missile na naman. Opo sir, nung Oo. isang araw kasi, missile system sir, kasi yung isang araw, merong statement yung China Embassy, kinukondemn nila yung pagpayag po ng Pilipinas na magpasok dito yung US forces nung mid-range capability missile na tinatawag nila, yung pwede pong mag-launch ng missile. Ang sabi po ng Chief of Staff ng AFP, merong military exercises tungkol dyan, meron na tayong training kasi kinukonsider pong bumili ang gobyerno ng ganong missile system as part of the AFP modernization program. So meron kang nakaporma ng mga missile na dinadasal mo naman na hindi mo gagamitin, samantalang sa West Philippine Sea na mas malapit sa Philippine mainland, isa lang ang barko pwede mong ipapunta doon dahil wala ka mga barko, ang kasalubong niya 10 Chinese na barko na 500 kilometers away from their mainland. O dahil wala tayong barko, meron tayong mga missile na hindi naman natin ititira, hindi naman natin gagamitin yun kasi ang return fire noon 100 O, diba? O, may 10 tayong missile, gusto ba natin ipakawalan yung isa tapos tapos Yung sukle, hindi natin kakayanin. Tapos ang yabang natin, okay, bali, may ready pa tayong siyam dito kung sakaling ay ang bumalik na missile sa'yo, 100 Oh. So sana yung mga ganyang mga spending natin, strategic spending tayo. Surface vessels tayo. Kasi pati yung surface vessel, kahit sa inland waters natin, magagamit natin yan kahit sa disaster relief. Pang-deliver sa lugar kung saan merong bagyo, kung saan merong lindol, pwedeng gamitin. Ang submarine, hindi mo magagamit. Ang missile, hindi mo pwedeng gamitin pang-deliver. So, sir, Wala puro Japorms Huwag tayo mag-Japorms, practical tayo, pero nagagamit pa rin sa defense ng bansa, nagagamit pa rin sa claims ng bansa to defend our maritime zones, nagagamit pa din. Maanong bumili tayo ng barko sir na may may water cannon din. Correct. Kung maging practical po tayo, hindi yung ang nangyayari kasi sa atin, ang daming bansa sumusuporta sa atin, tapos bibigyan tayo ng folder na may proposal na bumili kayo sa amin ng mga gamit na panggera, ewan ko, paano ba decision making natin? Let us be practical in our decision making processes. Kung kumikita ang bansa, huwag natin itapon yung kita ng bansa sa missile, itapon natin sa mas practical na bagay. So sir, sakto naman po na ngayon ay tatalakayin po ninyo yung panukalang budget ng Department of National Defense at saka syempre yung AFP at matatakel sigurado ulit po yung modernization program. So i-raise po ninyo ito. Matagal ko na rin-raise yan. Sinasabi Kaya hindi ko na nakikinig sa kanila. So tagal ko na sinasabi, maging practical na tayo. Ano naman yung 10 BrahMos missile na gusto natin? Ipapakawala mo ba yung isa niyan? Maniwala naman ako na ang dasal natin diyan hindi natin gagamitin So, sir, bumili na tayo ng surface vessels, nagagamitin natin. Anong masama doon? So dapat po sir, pag-aralan ulit, i-rethink po yung anong tawag dito, yung AFP modernization program sir, kasi doon para nakaprograma kung ano na yung mga bibilhin over the years. Siyempre sa dami ng kinakausap nila ng mga modern militaries, siyempre pinapakita sa kanila na this is what we have. Sige, dali namin sa Pilipinas, mag-joint itira natin na gano'n. Di-impress tayo kasi mataas ang scientific content doon. Bilib na bilib tayo. But it doesn't mean na yun ang priority natin. Because what kung meron kang one system na Patriot missile? So what is that? Di ba? Ang cost niyan is 10 surface vessel. Dito tayo sa 10 surface vessel. Ayaw naman natin ng shooting war Pero ang gusto natin is the capability, number 1, to monitor our waters. Otherwise, hindi natin nakikita. Mabuti na meron tayong mga barko doon. At least kahit magkabanggaan man, mayroong magre-report sa atin na may banggaan doon, may nakakita doon, nandun sila. Kaysa sa ginagastos natin sa mga high-tech supersonic, mananakot pa tayo na may supersonic tayo. Hindi pa siya, wala pa tayo dun sa level na ganun dapat ang ating kinukuha ng mga armaments. Let us be more practical. Yan lang po yung aking appeal
hindi ko sinasabing mas magaling ako sa mga military mind. Siyempre, naaral naman nila. They went to school, tinignan nila yan sa joint exercises, sa mata nila. Alam nila yung mga defense theories na tinuturo sa classroom, tinuturo siguro sa West Point, sa academy sa United States. Pero pagbalik mo sa Pilipinas, i-Philippinize mo naman yan. Ano ba sitwasyon ng Pilipinas? Tsaka kung ano yung kaya ng bulsa natin. Ano ba sentimento ng taong bayan? Anong sentimento nila? Ano bang pangarap natin sa mga anak natin? Gusto ba natin ng shooting war kasi gano'n na tayo ka-board sa buhay natin, gano'n na ka-advance ang buhay natin, board na tayo, wala na tayong concern, hindi na natin concern kung saan tayo kukuha ng kita para ipakain sa ating pamilya, board na tayo, gusto na natin ng gera. Hindi dapat gano'n. Let us bring it back. Lahat ng maaral nyo na theory, lahat ng mga brochure na binigay, pinapa-impress tayo sa mga high-tech nila ng mga equipment. Pagbalik sa Pilipinas, let us look at the Philippine situation. Ayan, so we are an archipelago. Sa hearings, parating sinasabi, porous po tayo, porous. Yun siya. Di ba? Yes, sir. Sir, kahit saan pwedeng tumakas kasi porous tayo. Therefore, damihan natin yung ating mga surface vessels para namomonitor natin sir, hindi yung lang sa bantay, waters natin. Opo, hindi lang sir bantay kontra po doon sa mga nangihimasok sa teritoryo natin para mabantayan na rin yung mga sinasabing backdoor natin, yung daanan palabas ng bansa, papuntang Sabah o kung saan. Basta let us be practical. Kilalanin natin ang Pilipinas, alamin natin ang ating geography, alamin din natin ang sentimento ng ating taong bayan. Dapat ganun. Ay sir, ito po. Sa gitna po ng lahat ng ito, ay natanong po itong binanggit po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na kailangan pag-usapan po yung expansion ng, not necessarily pong babaguhin yung Mutual Defense Treaty, kundi yung expansion ng pag-unawa dito. Sir, kasi 'di ba sa Mutual Defense Treaty, pakituwid po kung hindi ako tama, sa Mutual Defense Treaty, kasunduan ito ng Pilipinas at ng Amerika at sinasabi na tutulungan tayo ng US in case may armed attack sa atin. Opo, sa ngayon sir, di ba hindi pa naman natin tinuturing na armed attack yung pong tawag dito pagbomba ng kanyon ng tubig, ng paglaser, pero sir yung sabi niyang expansion ng MDT, ano po yung tingin nyo dito? Kailangan ho ba mas i-clarify pa ito? Kasi kaya ko kayo natatanong bilang kayo po ay mga mambabatas, nasa Senado ho, kung sakali hong baguhin, hindi ba sir, yung Mutual Defense Treaty, mag-amyenda dito sa dakong huli kung makipagkasundo ang executive tungkol dyan, para ratify po ito sa inyo sa Senate sir Hindi na siguro kailangan ni yan. Klaro naman na ibig sabihin ng armed attack kasi 1950s naman sinulat yan So most likely ang naisip doon yung mga armas nung 1950s, yun yung ibig sabihin ng armed attack. So yung actual sir na bombahan, sir, kasi yung attack ngayon, merong cyber attack, hindi ba? Kaya nga, bakit natin gustong i-expand para mas mapadali ang gera? 'Di ba? Wag nga ganun dapat talagang yung armed attack niya, yung totoong armed attack. Huwag yung ngayon na sasabihin na linaser tayo, armed attack na, sige, gera na tayo, tutulungan naman tayo ng Amerika, sige, manawagan na tayo ng Mother America, tulungan mo na kami, makipaggera na po tayo. Huwag na natin i-expand, tama na yung totoong armed attack. Kaysa sa cyber attack, armed attack, hindi, wag na po yun. Ayaw natin actually, ewan ko kung meron ng survey, ang mga reputable survey firms. Gusto ba ng Pilipino ngayon ang usaping gera? Gusto ba natin yun? Yun ba ang gusto natin na usaping gera lahat na, yan ay prioritize natin yung Mutual Defense Treaty, palawakin natin yung mga grounds na pwede magkagera? Is that the sentiment of the Filipino people? Akala ko ba sentimento natin yung taas ng mga presyo ng bilihin, yung bigas pababain, bigyan ng trabaho at taong bayan para naman makita niya na gaganda ang future ng pamilya niya. Yan yung basic gusto ng taong bayan. Hindi naman gusto ng taong bayan na sige, palawakin natin yung grounds ng Mutual Defense Treaty para mas madali natin matawag ang Amerika na makigera na tayo.
Mm-mm. Medyo medyo wala yung paa sa lupa. I mean, dapat kilalanin ng ating yung mga decision makers natin. Alamin naman, mag-reach out naman sila sa stomach issues ng taong bayan. Ano bang concern ng taong bayan? Yan ba ang concern ng taong bayan? Sir, nung nakausap ko po kahapon si Senate President Escudero, sabi niya merong survey na pinakikita na walang Pilipino na may gusto na magkagera. Nakararami or lahat ng mga Pilipino, syempre gusto po natin yung kapayapaan pagdating sa West Philippine Sea. Kaya lang sir, dito po sa West Philippine Sea nga kasi, yung ginagawa ho ng China, yung talagang ayaw tayong tantanan, di ba, nung kanilang pambubuli, na to the point na talagang nangihingi na po tayo ng tulong ng ibang bansa. Hindi ba kaya nga ho, dumadating yung mga forces from Japan, Australia, nagjo-joint patrol sa tama. atin. Tapos yung US, mas madalas po yung military exercises. So dito, pagdating po dito naman sa MDT ngayon nga sir, parang hindi ba ito yung ating nagiging sandigan sir, para ito yung protection talaga natin, ano bang tawag doon? Parang ito yung blanket natin para hindi tayo talagang mabuli at hindi maangkin ng tuluyan ng China yung pong ating pag-aari. Hindi ba, nga sir, kung halimbawang mas malakas yung MDT, mas malaki yung protection natin, mas malakapal yung kumot natin, kumbaga. Hindi, sufficiente na yan. Yung pagkasulat ng MDT, sufficiente na po yan. Actually, tignan nyo ang Japan. Ang Japan, dahil meron din silang parang MDT sa Amerika, lahat ng kanilang kita noon, binuhos nila sa economy nila. Kaya umunlad sila na umunlad. Tayo naman, merong MDT, hindi natin na-take advantage. Buhos pa rin tayo ng buhos sa mga military hardware na mga gastusin. Sayang. Sa Japan, binuhos nila sa economy nila. Tingnan mo, kaya ang very productive na sila. O ngayon na-afford na sila, saka na ngayon sila nag-invest ngayon sa kanilang military hardware. Tayo, never natin tinake advantage yung MDT. Dapat na-take advantage natin. Too late na kasi nagbabago na rin inumpisahan na ni Trump yan Noong naging presidente si Trump, sabi ni Trump, teka muna, inutakan kami ng mga kalyado namin na kami lang pinapagastos sa depensa. Ngayon, gusto na kailangan maningil. gumastos na kayo. Sayang, ang Japan naka-take advantage na talagang Amerika, you defend us, lahat ng aming pera i-boost namin sa ekonomiya namin. Ganun na nangyari. Kaya tamo, napaka-asensado ng Japan. Sir, ang pagkasabi po ni Secretary Teodoro doon po sa budget hearing ng Kamara, sabi niya, hindi naman daw po nag-entail ng additional EDCA sites yung kanyang sinabi na expansion ng MDT. Sabi niya, we're sticking to the 9 EDCA facilities, but sabi niya, it entails perhaps interoperable measures para daw po ma-address yung mga ginagawa ng China. Sabi niya, what is supposedly what we know is illegal. For example, yung gamit ng maritime militia, Chinese Coast Guard vessels na actually naval vessels naman. Kumbaga pang sa kanya po, para mas ma-deter po yung panghihimasok sa atin ng China, sir. Siguro maging gawin na lang natin, mag-appeal na lang tayo sa Amerika na we are a strong, historical, and good ally ng Amerika. Maging mas generous sila sa atin. So tulungan nila tayo, generosity. I mean, yung mga luma naman nilang mga military hardware, I'm sure modern pa yan sa mata natin Sa kanila medyo sa kanila papapalitan nila na ng mga latest generation, meron pa silang paluma na i-donate na lang nila sa atin. Wag na ibenta. Wag nang ibenta, nininegosyo pa tayo, alay na nga tayo na nga ang gusto nila kung magkagera, gusto nila dito sa Pilipinas ang putukan, hindi naman sa mainland US, gusto nila sa Pilipinas donate na lang nila yan, wala nang benta. Tapos sana go beyond the military. Ito parati ko sinasabi, ang nalilimutan natin, although the United States is a military superpower, it is also an agricultural superpower. Tulungan nila tayo sa agriculture, din yung mga naluluma nila, mga tractor doon or whatever na pwede pang gamitin, i-donate na rin nila sa atin dito. Wag na ibenta, i-donate na po lahat yan. So sir, sa tingin ninyo yung Mutual Defense Treaty, leave it as it is na po? Wag na siyang galawin? Opo, kasi lalo na kung ang purpose gusto lang niyang padaliin ang pag-invoke po natin pag-invoke noon para magkagera na.
dahil sa, tinira tayo ng laser, may nabulag na sundalo, na-tear gas tayo o na cyber attack tayo, that is already in the modern world. A cyber attack is an armed attack. Mali naman po yun. Pero sir, hindi naman ho siguro para ang isip natin ay para madaling makipaggera, kundi para po maipakita sa US na sa China na hindi nyo kami pwedeng basta ganyanin. Malakas ang namin, backup namin. Nandiyan ng US. Hindi nga, ang Japan nga nakatake advantage na nga ng kanilang mutual defense treaty sa United States. Tayo rin dapat actually theoretically over the decades dapat na-take advantage natin yan. Pero hindi. Hindi natin binubuhos yung pera natin for sa economy, sa investment sa ekonomiya. Malaki rin ang naibubuhos sa mga military hardware ang military hardware, tandaan natin, hindi economically productive yung mga yan. Opo. Kasi for example, ito mga missile, ang dasal mo nga, wag mong gamitin di ba? Opo, tama naman. Ang pag bumili ka ng traktor, ang dasal mo, gamitin mo yung traktor. Pag bumili ka ng missile, ang dasal mo, wag mong gamitin ng missile, di ba? So, asset yun na nagde-depreciate, na natutulog kasi sana wag gamitin, pero pwede naman kasi sana may mas practical na katumbas yun Sana mga surface vessels na para maraming parang ganito yan parang ganito yan Parang kung maraming police patrol car sana, mas i-improve yung law and order natin sa lipunan natin kasi may police presence. Hindi ganun sana. Mag-invest tayo sa mga surface vessels kasi archipelago tayo. Meron tayong dispute dyan sa West Philippine Sea. Meron tayong malawak na exclusive economic zone na under international law. May karapatan tayo to patrol, to monitor, to supervise. Do we need surface vessels? Kailangan dyan tayo mag-invest. Hindi ko maintindihan bakit hindi dyan tayo nag-invest. Siguro dahil number one, Philippine Coast Guard is not part of the military. It is a civilian agency. Pero sana magbigayan na. Akala ko ba whole of government approach? So what kung hindi budget napunta sa iyo, napunta naman sa isang ahensya na nagagamitin din naman ng maayos? Opo. So what, 'di ba? Because it's a whole of government approach. Dapat nagkakaintindihan tayo, give and take tayo. Hindi pwedeng sa amin lang yung budget yan, i-invest namin sa ganito yan. Hindi, kailangan natin surface vessels. Ayan. So, abangan po namin na mapag-usapan ito pagka tinalakay na sa Senate yung pong budget ng Department of National Defense at ng Department of Transportation kasi nga hindi ba ang Philippine Coast Guard ay nasa ilalim po ng Department of Transportation. Sir, at baling lang po ako mabilisan tungkol po sa budget ng Office of the Vice President. Sa kamera nakita ho natin kung paanong sumagot si Vice President Duterte doon po sa mga kongresista, yung pagalit siya, hindi niya sinagot yung tungkol sa hindi niya sinagot yung tanong kung paano ginamit yung sa intelligence fund at saka yung tanong basically dun sa budget at ang kanyang sagot yung ngit-ngit niya doon sa mga kongresista. Sa Senado ganun din sir, di ba, nung tinatanong ni Senator Risa, sa halip na sagutin yung tanong tungkol sa budget niya ng mga nagpatutsada kay Senator Risa ang tugon. Sir, yung hubang behavior ng Vice President makakaapekto doon sa pagdidesisyon ninyo sa budget ng OVP? I mean, yan ho ba'y magiging dahilan para tapyasan yung budget niya? Hindi, ganito na lang. Dahil naman sa paulit-ulit din yung sagot niya, sabi niya, I will leave it to Congress kung anong gusto niyong gawin sa budget ko. That means paulit-ulit, that means seryoso siya doon. Sinabi rin naman niya yun sa Senate. At saka hindi lang ngayong taon niya sinabi yun. Sinabi din niya sa past years yun So ibig sabihin okay lang sa kanyang tapyasan ninyo kung gusto ninyo? In a more yung sa past years, naalala ko, sinabi niya yun in a more respectful way. Sinabi nila niya, I leave it up to Congress. So, di dapat magpakitang gilas ang Congress. Hindi naman yung patapang-tapang tapos pagdating sa budget aprobahan din pala. As is din pala. Hindi gamitin na ng Congress yung wisdom niya. Ang suggestion ko nga, intindihin talaga namin ano ba ang role ng Office of the Vice President at bigyan lang siya ng yung tama lang na budget para ma-fulfill niya yung kanyang role sa ilalim ng
batas or sa Constitution. Actually, sa Constitution mahanap ang role niya eh. Ang role niya? Ang role ng Vice President ay maging laging handa na maging presidente kung sakaling may mangyari sa presidente. Yun lang. Hindi na niya role magbigay ng mga school bags. Hindi na niya role Libro, magbigay sir. ng magpatakbo ng mga bus. Sayang oras niya eh. Yung mga staff niya eh, pati rota ng bus tsaka schedule ng bus, paano, kailan naalis ang bus, eh, sayang oras nila doon. Dapat lahat nakabuhos sa ang Vice President puro aral, puro briefing, para handa siya maging presidente anytime. Yun lang ang budgetan namin. Ayun nga sir, Kasi kasama po dun sa more than 2 billion pesos na hinihingi niyang budget na in-endorse naman po, sir, ng Malacanang sa Kongreso through the National Expenditure Program. Kasama po yung mga pang-ayuda na yung transportation, living, Hindi nga, paulit-ulit nga sinasabi ng President, ni Vice President, I will leave it to the wisdom of Congress. Kayo nang bahala. Therefore, ang suggestion ko nga sa Congress, sa aming lahat na mambabatas, intindihin namin what is the role of the Vice President sa gobyerno natin. Pag hanapin natin sa Constitution, yun lamang po ang function ng Vice President. So, mag-invest siya sa sarili niya para lagi siyang handa na maging presidente kung sakaling may mangyari sa presidente. So, sir, siya automatically ang presidente. Therefore, ang naiisip ko niyan, dapat attend siya ng mga meeting, briefings, conferences, maghanda siya, prepare siya mentally, emotionally, physically. Yun. So, wag na natin aksayahin ng oras niya na pa yung opisina niya, magsischedule pa sila ng mga rota ng bus, 5 bus na gusto nilang libreng sakay. Wala yun. Sayang lang ang oras niya doon. Magbasa siya ng libro, magpa-briefing siya sa military, magpa-briefing siya sa foreign affairs. Di ba? Ganon. Mag-attend siya ng mga seminars sa abroad, sa United Nations, mag-attend siya sa international conferences, mag-ready siya to be president. So sir, kung halimbawa po, ito nakikinita na namin sir na gagawin ni Senator Ontiveros na ipakat na lang yung hihingi niyang budget for mga ayuda, instead ilipat na lang po sa Department of Health, DSWD. Diba sir, ganun naman yung ginawa ninyo noon sa confidential fund na hiningi noon ng Vice President? Alam nyo, sa unang-unang budget hearing ng OBP, ako lang halos ang nagtanong sa Senado, sinabi ko yun, are you not replicating the project, yes, the programs of the government? Sinabi ko na yan. Magbibigay ka ng ayuda, meron ng DSWD, magbibigay ka ng bigas, lahat. At saka ano ba yung free bus rides ninyo? Di na unfair yun dahil 5 syudad lang ang may free bus rides. Yung all the rest of the Philippines, walang free bus ride. Kasi hindi mo nga kaya gawin yun na para kang separate government. Hindi rin magandang idea 'yon na dodoblehin natin ang gasto. Sinabi ko na yan noon, wala namang nakinig sa akin kasi lahat approve. Kasi ibang political climate noon sir kakampi pa kakampi pa ng admin Para sa akin lumang tugtog na yan kasi ako alam ko na dapat binibigyan ng ahensya ng gobyerno kung ano yung funding na angkop sa kanyang function. So sir, sa madaling salita sir, tanggalin na yung mga budget na hinihingi ng Vice President for ayuda program sir. Hindi niya yung trabaho. Kasi kunyari merong kalamidad. Kami merong kanyang senador, gusto namin tulungan yung kung saan kami pinanganak. Kunyari, for example, ako saan ako pinanganak sa Cagayan de Oro, saan ako tumanda na sa Marikina. Merong may baha, meron na kalamidad, gusto kong tulungan. Hihingi ngayon ako sa DSWD kasi si DSWD ready naman siya sa kanyang mga box Tsaka trabaho ng DSWD. Relief. Trabaho niya yun. Tsaka kaya nga ready na siya. May warehouse siya na binili niya ito ba in bulk, therefore naka-economies of scale siya, nakatipid siya siguro sa pagbili niya in bulk. Kami ngayon hihingi lang doon, hindi yung pati ako, kunyari ako, senator, magwe-warehouse ako. May sarili ako, di sobra gastos, mamimili ngayon ako sa papabiding ako sa mga grocery. Paano di
sayang yung economies of scale, yung buying in bulk na makatipid sana ang gobyerno, ginagawa na yun ng DSWD. Yan yung theory natin. Kaya nga, meron na silang pre-positioning ng mga goods nila, Opo. may warehouse na sila. Hindi na kami kailangan mag-warehouse. Ngayon, kung gusto mong ulitin yan, di grabe ang gastos. Dumodoble. Hindi Yes, lang sir. doble actually, triple ang gastos na yan kasi yung mga preliminary steps kailangan mo pang gawin. Ay sir, ito So po. yun ang aking point. Sir, do you Na- Oh. sorry sir, sorry. Na-excite lang ako itanong. So Oh, sir, sige, sige. dahil hindi po, well, yung pagbibigay na ayuda, sabi nyo, hindi na trabaho ng OVP yan, ng Vice President yan. Eh di pati pagbibigay ng libro, hindi rin niya trabaho. So dapat tanggalin din po yung 10 million pesos na hinihingi niya para sa pagpapalimbag ng libro na nandun po yung mukha at pagpapakilala ng VP. Kasali na po lahat yung kasi yung libro ilalagay niya yung sa school bag. Wala ka ng business giving out school bag. Na ilalagay mo sa government budget. Pero kunyari meron siyang donor na private donor, siyempre hindi na natin Yes, sir. mapipigilan yun, di ba? Pero wag mo kasi pero ganito nga sinasabi nga niya, dinagay ko lang yan sa budget ko pero ipaubaya ko na sa Congress kung anong gusto nyo ibigay sa akin. Tapos ngayon, magugulatin naman tayo ng Congress na ibibigay rin naman. So aawayin nila tapos bibigay din. I mean, ang suggestion ko, matagal ko na sinasabi yan, let's stick to the main function of the office. So, ang Office of the Vice President, bombahan natin ng budget yan na maka-attend siya ng conferences, maka-aral siya, makabasa siya ng maraming libro, ma-brief siya ng maraming tao para maging subject matter, ilagay ko na lang sa quotation mark, subject matter expert siya. I mean lalalim yung kaalaman niya sa maraming mga subject matter kasi ang kanyang mission talaga mag-invest sa sarili niya para kung sakaling may mangyari sa presidente, handang-handa na siya maging presidente. Yan ang aming pandingan. Okay, so kung balak niya magpatakbo ng mga bus sa 5 syudad, wag. Tapos ang tinanong mo yung libro, ang masama lang kasi dun sa libro, una sa lahat, wag ka na nga bumili ng libro para ipa-distribute mo kasi ipa-DepEd mo na yan, di ba? Ibigay mo na sa DepEd yan. Ang medyo lang dito kasi, ang medyo may double issue diyan kasi siya ang author. Opo. Siya ang author, nandun din yung face niya po sa last page. Parang nag-self-dealing ka dyan eh. Kaya nga, for example, ako bigla po naisip, kunyari, si Secretary of Justice, susulat siya ng libro, The New Rules on Preliminary Investigation. Tapos, papabili niya ngayon sa Department of Justice para i-distribute niya sa lahat ng mga practitioners ng batas. Self-dealing din po yun. Kunyari si DILG Secretary, susulat siya ng libro about the barangay. The mechanics of barangay good governance. Susulat ng Secretary of the DILG. Tapos ilalagay niya sa budget niya, ibibili niya. Bibigyan niya lahat ng 42,000 na barangays. Medyo pagdating kaagad sa delikadesa issue, question mark kaagad yun eh kasi self-dealing yun eh. Self-dealing sir, in Tagalog binibida yung sarili. Binibida sarili o binibida mo sarili mo o binibigyan mo ng pabor ang sarili mo kasi using government funds. Opo. Yung sinulat mo na libro, binigyan mo ng market na may bumili. Ang bumili ahensya mo. Ayun. So, sir, abangan po namin yung magiging final decision dyan ng Kongreso sa huli po. Budget kayo pa rin magde-decide sa budget eh. Basta ako, nung unang pagkakataon, noon pa, na-raise ko na po yan. Wala naman nakinig po sa akin. Ay, baka iba na ngayon, sir, kasi hindi na, hiwalay na ng landas ang Duterte at saka Marcos eh. Sir, maraming salamat po sa inyo oras, Senator Pimentel, sir. Sige po, opo. Mga kapuso, season. Walang